may magulang din palang hindi proud sa achievement ng anak. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng reaction video, komento, opinion ay ang balitang ina ni Carlos Yulo hindi proud sa pagkapanalo ng 2 gintong medalya sa Paris Olympic. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na to. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. Kaya naman simulan po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Pokiz Yulo, hindi naging proud sa sariling anak matapos siyang manalo ng 2 gold medals sa 2024 Paris Olympics. Girlfriend naman ni Carlos Yulo, umalma sa sinasabi ng nanay ni Carlos tungkol sa kanya at sa kanilang money issues. Ito ang buong storya. Nakaka-proud bilang isang Pilipino ang ipinakita ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics kung saan naipanalo niya hindi lang isa kundi 2 gold medals para sa Pilipinas. Nakuha ni Carlos ang unang gold medal niya sa floor exercise at yung pangalawang gold medal ay galing naman sa artistic gymnastics. Ngunit sa likod ng nakaka-proud na moment nito ni Carlos para sa sarili at sa kanyang bayan, ay may bahid ito ng kontrobersiya at toxic relationship, kabilang ang kanyang sariling ina, si Angelica Pokiz Yulo. Ibinahagi ni Carlos Yulo sa kanyang TikTok ang kanyang saloobin patungo sa kanyang ina na si Angelica. Nag-share si Carlos ng isang post kung saan sinasabi nito na deserve ng girlfriend ni Carlos Yulo na ma-recognize din dahil siya lang ang nandoon para sa kanya. Pero ang sariling pamilya ni Carlos ay hindi siya sinusuportahan. Mismo ang sariling nanay ni Carlos ay hindi siya sinuportahan at kumampi pa sa Japan sa kanyang social media post kahit nakalaban ito ni Carlos. May mga magulang pala na talagang ganyan. Nag-post kasi noon si Angelica sa kanyang Facebook account na nagsasabing, "Japan pa din talaga. Lakas!" Kahit na nandoon si Carlos sa competition. Binalikan ito ng mga netizens matapos manalo si Carlos ng gold medal. At ayon sa kanila ay karma nga naman ito para sa kanyang nanay. Bukod dyan ay binalikan din ng mga netizens ang Facebook post ni Angelica kung saan pinakita niya ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak at binanggit niya lahat ng kanyang mga anak sa post maliban lang kay Carlos. Nagsalita naman at nagpaliwanag si Angelica sa hindi nila pagkakaunawaan ni Carlos at ang naungkat na money issues. Sinisisi ni Angelica ang mismong girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose ang dahilan ng kanilang kaguluhan. Ayon kay Angelica na inilalayo daw ni Chloe si Carlos sa sariling pamilya kahit na gustong-gusto na nila itong makasama, lalo na noong pandemic. Hindi daw maganda ang impluwensya ni Chloe, lalo na noong nagrereklamo daw ang coach ni Carlos sa pagstay ni Chloe sa bahay para sa mga atleta lamang. At hindi daw papayag si Angelica sa pagstay niya doon dahil menor de edad pa lang si Carlos noon at hindi ito appropriate. Iginiit naman ni Angelica na intact pa rin ang pera ni Carlos na nasa bank account na under ng pangalan ni Angelica. Pag-amin naman ni Angelica na hindi nila sinimot ang pera ni Carlos, pero may kaunti daw silang ginastos doon para sa pagpapatayo ng bahay. Paliwanag ni Angelica na remembrance daw ito para kay Carlos, nakatas ng paghihirap niya sa pagiging atleta. Ang video na to mga tagapanood ay galing po sa channel ni Showbiz Philippines. Nasa description po yung link ng channel niya. Bisitahin niyo po para mapanood niyo po yung video na to ng tuloy-tuloy at wala pong putol mga tagapanood. So yun nga po mga tagapanood, nakakabigla naman po na mayroon palang magulang na hindi proud no ano man nakamit ng kanyang anak at hindi niya isinantabi no yung issue nila at ipinakita pa po na ibang bansa po yung sinusuportahan niya sa halip na anak niya.
Well, hindi ko po maintindihan mga tagapanood. At wala po ako sa posisyon para husgahan yung nanay niya. Ganun pa man, magbibigay po ako ng aking opinion, reaction patungkol po dito sa video na ito. Well, para po sa akin mga tagapanood, ako hindi po sumasang-ayon kung ano man po yung hidwaan ng mag-ina. Hindi po ako sumasang-ayon sa ginawa ng magulang na hindi po siya proud na nanalo yung kanyang anak. Yung ibang tao nga po, sobrang proud eh. 'Di ba? Tapos ipinapangalandakan niya po yung sinusuportahan niya ay ibang bansa sa halip na po yung sariling bansa natin. Well, sa Pilipinas naman po siya. Kung may issue po siya sa kanyang anak, di dapat po yun sa anak niya lang po, sila lang po. At dapat po hindi nga po nila pinapakita yun sa publiko eh. 'Di ba? Ngayon po nalalaman na dahilan lang po sa pera. Darating naman din po talaga ang panahon mga tagapanood, yung mga anak natin, makakakita po yan ng mamahalin at doon po sasama yan. Dahil dapat tinatanggap po natin yan bilang magulang, mga tagapanood, kahit anuman ang ugali niyan. 'Di ba? Yun ang gusto, yun ang pinili ng ating anak. Ang atin po doon ay gabay lang po tayo. At kung ano man yung gusto niya, ay susuportahan po natin. Ganun po dapat, mga tagapanood. Kaya na po sinabi ko, hindi po natin pwedeng husgahan yung magulang. Baka mayroon din po talaga siyang nakitang totoong pangit na ugali ng babae, kaya ayaw po ng magulang. Wala naman pong magulang, di ba, na gustong mapahamak yung anak. At yung pagdating naman po dun sa usapang pera, gaya po ng sinabi ko kanina, dapat po, hindi na po nila sinapubliko yan. Sila po mismong pamilya ang dapat nag-ayos niyan. Pag-usapan nila, kasama ng babae, pag-usapan nila kung ano po yung plano nila patungkol dun sa pera. At hindi po nila pinangangalandakan dahil magiging ano lang po yan magiging sanhi lang po yan ng isang kontrobersyal sa inyong pamilya. 'Di ba? Ano po yan, gagawan po kayo ng kwento, nakakahiya po yan mga tagapanood, 'di ba? Hindi naman po sila namuhay nung mayaman sila eh. 'Di ba? Galing po sila sa hirap. Tapos ngayon po na medyo umaangat na yung buhay nila, nagkakaproblema sila sa pera. Nung mahihirap pa po sila, wala silang issue patungkol sa pera. Dumami na po yung pera nila, naging usapin na po yung pera. Para hindi po sila magtalo-talo patungkol sa pera, bahagi po nila yan sa mga taong walang pera, kagaya ko po. Naghihintay lang ako mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood. May nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.